Sa isang lumang bahay sa gilid ng baryo, may isang amang araw-araw naghahanda ng almusal para sa anak niyang si Luis. Kahit 10 taon na itong hindi umuuwi. Hindi iyon dahil nakalimot siya. Ginagawa niya iyon dahil hindi siya sumusuko. Araw-araw gigising siya ng maaga, magtitimpla ng kape, magluluto ng itlog at sinangag at ilalagay sa mesa ang 2 plato. Isa para sa kanya, isa para sa anak. Sa kabilang dulo ng bahay ay may isang kwarto, ang kwarto ni Luis. Nakasarado, nakapinid at hindi na binuksan mula noong gabing umalis ang anak matapos ang matinding pagtatalo. Masakit ang mga huling salitang binitawan ni Luis. Kung hindi ka marunong maging ama, hindi ko na kailangan ng tatay. Hindi na muling lumingon ang bata. Madalas matahimik ang ama sa hapag. Titingin sa bakanteng upuan at sasabihin sa sarili, babalik siya. Kahit hindi ngayon. Minsan habang nililinis niya ang bakuran, napapalingon siya sa daan. Kapag may dumaraan, napapaisip siyang baka anak niya yon. Pero hindi. Hindi pa rin. Pagdating ng gabi, bago matulog, tinitingnan niya ang pinto ng kwarto ni Luis. Marahan niyang hahaplosin ang doorknob pero hindi niya iyon iniikot. Hindi siya naglalakas loob. Baka masira ang natitira niyang pag-asa. Hanggang isang araw habang papasara na siya ng bahay, may marinig siyang mahina ngunit kilalang tinig mula sa labas. Pa? Nalaglag ang hawak niyang baso. Napatigil ang mundo. Si Luis, mas payat, mas tahimik, may bit-bit na 2 bag at mabigat sa mata ang 10 taong guilt. Tumingin sila sa isa't isa at hindi na kinaya ng anak. Niyakap niya ang ama ng buong higpit. Parang batang nawala at natagpuan muli ang tahanan. Patawad. Ang tigas ko. Ang dami kong galit na hindi ko dapat dinala. Ako na mismo ang lumayo, pero araw-araw kitang naaalala. Hindi agad nakasagot ang ama. Pinatong lang niya ang kamay sa likod ng anak. Tama na yan, anak. Umuwi ka na. Dito ka naman talaga. At sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto. Hindi nagalaw ang lahat. Parehong-pareho nung araw na umalis si Luis. Sa ilalim ng pinto may isang liham. Liham na isinulat ng ama noon pang unang 3 buwan matapos umalis ang anak, ngunit hindi niya kayang ipadala. Nakasulat, babalik ka at dito ako maghihintay. Napaluhod si Luis habang binabasa iyon. At humagulgol. Niyakap siya ng ama mula sa likuran. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi na bakante ang hapag. May 2 pinggan, may 2 ngiti, may 2 pusong nagsimulang gumaling, moral na aral. Ang kwentong ito ay paalala na walang relasyon ang perpekto at kahit anong galit o tampo, hindi ito kasing bigat ng pagsisising huli na ang lahat. Minsan, ang distansya ay hindi sinusukat ng kilometro, kundi ng mga salitang hindi nasabi, ng mga yakap na hindi na ibigay, at ng mga pangunawa na hindi na ipakita. Ipinapakita rin nito na ang magulang gaano man kahina ay palaging may lakas para maghintay. Sila ang taong kahit sinaktan mo, handa ka pa ring tanggapin pagbalik mo, kahit sugatan ka, kahit huli ka, kahit dala mo ang maraming pagkakamali. At para naman sa mga anak, hindi masamang bumalik. Hindi kahinaan ang pag-amin, at hindi kasalanan ng humingi ng tawad. Dahil kapag nawala ang magulang, wala nang pinto na bubukas, wala nang hapag na may nakahandang plato, at wala nang tinig na sasabing, anak dito ka. Habang may pagkakataon pa, piliin nating ayusin ang nasira, yakapin ang mga nalayo, at pakinggan ang mga pusong walang ibang hinangad, kundi ang bumalik ka. Tunay na kapayapaan ang ibinibigay ng pagpapatawad sa nagbibigay at tumatanggap nito. Efeso 4:32. Maging mabait kayo sa isa't isa. Mahabagin at magpatawad kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo. Gustong makasave sa kanyang binibili? Bumisita sa Smart Save to Shop, ilalagay ko lang ang link sa comment section. Gustuhan mo itong video na ito, maaring mag-like, magkomento, ibahagi, malaking tulong na yun sa aming content creator. At sundan para updated ka sa nilalabas naming video. Forever bless, God bless you. Ingat!